So ito na yung full recipe ng Kababayan Breeze mga master. So wash sugar 550 grams, margarine 50 grams. So pwede melted margarine, no? So hindi na ako nakapag melt kaya yung buo lang tunawin natin mabuti. Yung yes 50 grams, yung baking powder 50 grams, yung yes pala 15 grams, yung baking powder 50 grams. So isang itlog, no? Diyan lang natin basagin sa baso para in case man nabugok hindi masama sa ingredients natin, hindi masayang. So pinch lang, food color egg yellow. Yung mantika niya 100 ml, 1/4 ng kanayan. Ibap milk 100 ml, ibap milk 1/4 din ng kanayan 100 ml. So sabayan natin ng tubig. Yung tubig niyan is 1 can at saka 3/4 can. So wag natin ibuhos lahat muna, no? Tunawin muna natin yung ingredients niya. So lagyan pa natin ng kaunti, magtira lang tayo ng kalahati para mamaya. At saka 1 tablespoon na vanilla flavor. So whisk lang yung gamit ko dyan, no? Kung may stand mixer kayo dyan, pwede po. Kung maramihan, stand mixer yung malaki, pwede nyo gamitin yan. So fast forward ko lang dyan mga kamaster yung pagtunaw natin, no? So pag medyo tunaw ng ingredients natin, lagyan natin yung 500 grams yung third class, 250 grams yung first class flour. So mix na natin ulit, tunawin na natin. So may tirang tubig pa tayo dyan, kalahati, no? Kalahating can. Tunawin na muna natin para matunaw natin mabuti yung margarine. Yan, mix lang, mikos lang, paspasan ng natog mix para matunaw ang margarine. Paspasi. Yan, nilagay natin. Pag medyo tunaw na yung margarine, nilagay natin yung kalahating can. Yung last na yung tubig natin mga kamaster. Bale, isang can at saka 3/4 yung tubig niyan. Kasama yung ibap doon mga kamaster, 100 ml. So yan, paspasig mix. Whisk lang po yung gamit ko dyan mga kamaster. So pag may stand mixer kayo dyan, yung mga malalaking bakery, pwede po gamitin pag maramihan yung gawa. Ayan mga kamaster, simutin lang natin yung gilid. Spatula, gamitan natin ng spatula para masimut natin paglagay. So bago nga pala tayo mag-umpisa magmasa mga kamaster, yung molder nya lagyan mo natin ng lard, banyahan na natin ng lard, manipis lang. So yan na siya, banyahan ko na yan bago ako nag-umpisa ka na magmasa ng Kababayan bread natin. So yan na siya mga kamaster. Yung yields pala nito, yung nagawa natin is 48 pieces sa 0.75 lang na harina, 3/4 kilo lang na harina yan mga kamaster. Yung gamit ko dyan is measuring cup lang po. So dyan ako sanay mga kamaster. So pwede rin kayo gumamit ng sumpit dyan o di kamay kung saan kayo sanay. So yung gamit ko dyan is measuring cup. Dyan ako sanay gumamit ng measuring cup. So ganyan lang po ang paggamit. Kahit sa mga chocolate cake o mga cheese cupcake, measuring cup po talaga yung ginagamit ko. So dyan ako sanay. So kayo po kung saan kayo komportable, pwede rin kayong gumamit ng kamay kung mas mabilis. So yan lang po, ganyan lang po yung paggawa. Pasanayan lang po ng paggamit, no? Kung saan tayo komportable gamitin paglagay sa molder. So yan lang po. So direksa lang po ito mga kamaster, no? Nung nag-umpisa na akong naglagay dyan, nag-preheat na po ako ng oven. So 200 hanggang 250 degrees Celsius yung init ng oven natin. Sa taas natin ilalagay yung salak. Maluluto siya ng 10 to 12 minutes, 15 to 17 minutes pa pala. So yan. So direct salang, pag salang natin yung mga kamaster, pag umumbok na siya, malakas yung apoy niyan mga kamaster, pag umumbok na siya, hinaan lang natin para hindi agad masunog. So yan, ganyan lang mga kamaster pag nasalang natin. So fast forward ko lang yan mga kamaster, no? Yan, no? Sinilip ko, umumbok na siya ng kaunti, so hinaan natin yung apoy. So antayin lang natin mga, kasi parang 7 minutes yan. Yan po mga kamaster, 15 to 17 minutes yan, luto na siya. Yan, ganyan yung umbok niya po. So yan ang mga kamaster, yan na yung luto niya, finished product natin yan. Yan,
Yan yung finished product natin. So yan ang palamigin na muna nilagay natin sa tray. So ready for display na yan. Palalamigin lang muna natin ang mga 30 minutes lang po. Pwede siyang i-display. O kung may bumili naman